Nagbitiw na raw bilang legal counsel ni Charlie Atong ang si Lorna Kapunan. Sa mga huling ulat, nagsumiti na lang umano si Attorney Kapunan ng supplemental affidavit. Pero hindi na siya kasama sa legal team ni Atong. Sabi nga ng ilan, trabaho lang daw ang ginawa ni Attorney Kapunan. Pero mukhang naputol na talaga ang ugnayan ng dalawa. Isipin mo to na 4 na taon ng tinatawag na cold case ang pagkawala ng mga sabungero. Tapos ngayon biglang nabuhay ulit ang investigasyon. May nagsabi pa na kung walang kinalaman si Atong Ang sa pagkawala ng mga sabungero, ay baka si Dondon raw ang may alam. Ngayon, kung ikaw si Atong, sino pa kaya ang pwede mong sandalan kung pati abogado mo ay bigla ka na lang iniwan? Yan ang eksaktong nangyari sa kanya. Sa gitna ng ingay, biglang nawala ang isa sa inaasahang tutulong sa kanya. Kaya tanong ngayon ng mga netizens, bakit kaya iniwan ni Attorney Lorna Kapunan si Atong Ang? May mas malalim ba itong dahilan? May hindi ba siya nagustuhan sa kaso? O may iba pa siyang inuuna? Pero teka lang, bago natin himayin ang buong kwento, ay baka pwede mo munang i-like ang videong ito dahil napakalaking tulong na po sa aming mga content creators ang inyong pag-like sa aming mga videos. Maraming salamat po. Balikan muna natin si Charlie Atong Ang. Hindi na bago sa balita ang pangalang ito. Isang kilalang negosyante at tinaguriang hari ng sugal sa bansa. Habang lumalalim ang investigasyon, may mga butong natagpuan sa isang farm. May mga lumalabas na testigo, pero ang daming tanong na wala pa ring kasagutan. Sa ganitong klase ng kaso, hindi lang pera ang puhunan. Kailangan mo ng abogado na matapang at matalino. Kaya nung una, parang swak na swak si Attorney Lorna Kapunan. Isang batikang abogado mula sa UP Law, anak ng dating Supreme Court Justice at kilala rin sa media. Nagkaroon pa nga siya ng mga bigating kliyente gaya ni Janet Napoles, James Yap at Hayden Co. Kasama pa niya si Atong nung nagsampa sila ng kaso laban kay Jolie Dondon Patidungan o alias Totoy. Todo suporta pa. Pero ilang linggo lang ang lumipas, lumabas na ang balitang umatras na raw siya bilang abogado ni Atong Ang. Walang malinaw na dahilan, kaya maraming mga netizens ang nagtaka. Bakit ngayon, sa gitna ng lahat ng ingay at kontrobersiya, biglang nawala ang legal counsel? Ayon sa ilang balita, may hindi pagkakaunawaan sa kampo nila. Pero dahil walang kumpirmadong pahayag, puro hinala ang lahat. May nagsasabi rin na baka gusto lang umiwas ni Kapunan sa lalong gumugulong na kaso. Kasi nga raw, ang mga butong nakita sa farm ay halo-halo. May mga buto ng hayop at may mga buto rin ng tao. Ayon sa PNP, kailangan ng matinding forensic work para malaman kung alin sa mga butong yon ang may kaugnayan sa mga nawawalang sabungero. May kinukuha na rin daw na DNA sample mula sa mga pamilya para ikumpara. At kung ito ay magkatugma, posibleng ito na raw ang ebidensyang matagal nang hinihintay. At dito, hindi lang galing sa batas ang kailangan. Kailangan mo rin ng tibay ng dibdib. Pero heto pa ang mas nakakagulat. Ayon sa ilang politiko, mas pinili raw ni Attorney Kapunan na tutukan ang isa pang high-profile case, ang posibleng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Iniwan daw niya si Atong para sa mas mataas na laban sa politika. Ngayon, hawak na ng Ronda Inzola Law Office ang kaso ni Atong. Bagong mukha, bagong diskarte. Pero sapat ba sila para tumbasan ang bigat ni Attorney Kapunan? Hindi pa sila ganun kakilala, kaya inaabangan ng marami kung paano nila haharapin ang kaso. Habang tuloy ang investigasyon, patuloy rin ang pagsusuri sa mga na-recover na buto. Ayon sa Philippine Coast Guard, napakahirap daw ng sitwasyon. Mahirap na nga ang kondisyon ng mga buto, kulang pa sa impormasyon kung ano talaga ang nangyari. Kaya ang resulta ng cross-matching, wala pa rin kasiguraduhan kung kailan lalabas.
Ang Department of Justice ang namamahala sa buong proseso. Sabi nga nila, whole of government approach ang ginagawa. Pero kahit ganun ay may mga limitasyon pa rin. Hindi basta-basta ang kaso, kaya binibigyan ng sapat na oras bawat hakbang. Habang tumatagal ay mas lalong bumibigat ang pinapasan ni Atong Ang. At ngayon na wala na si Kapunan, mas mahirap nang maghanap ng abogado na tataya ng pangalan para ipagtanggol siya. May ilan rin ang nagsasabi na baka raw may nakita si Kapunan sa kaso na hindi niya kayang panindigan. O baka ayaw niyang madikit ang kanyang pangalan sa isang kontrobersiyang posibleng makakasira ng kanyang reputasyon. May mga abogado noon kasi na matapos tanggapin ang kaso ng mga kontrobersyal na personalidad ay nasira ang pangalan, nadamay ang pamilya at nawalan pa ng mga kliyente. Kaya siguro, damage control na rin ito para kay Kapunan. May isa pang posibilidad na si Atong Ang ay matagal nang kilalang malapit sa mga Duterte, habang si Kapunan ay bahagi ng grupong posibleng humawak sa impeachment case laban kay VP Sara. So kung tutuusin, nagkaroon na ng conflict of interest. At kung ipagpatuloy pa niya ang pagiging abogado ni Atong, baka questionin ang kanyang pagiging loyalty. Kaya para sa iba, malinaw ang dahilan na mas pinili ni Kapunan ang panig na mas mahalaga sa ngayon, ang laban sa loob ng gobyerno. Pero kahit iniwan na siya, ay hindi pa rin ibig sabihin na tapos na ang laban ni Atong. May karapatan pa rin siyang ipaglaban ang kanyang sarili. Sa batas, isa yan sa pinakamahalagang prinsipyo, ang karapatang maipagtanggol kahit gaano kabigat ang paratang. Kaya kahit wala na si Kapunan, tuloy pa rin ang laban. Ang tanong, sino ang susunod na abogado na tatayan ng pangalan niya para kay Atong? Kung ikaw ang abogado at inalok ka para hawakan ang ganitong kaso, tatanggapin mo ba o mas pipiliin mong umiwas para hindi ka madamay sa gulo? I-comment mo sa baba ang iyong saloobin at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa inyong panunood. Mabuhay po kayo.